Ang tunay na deboto ng Nazareno ay hindi lang umiibig, ang panata ay wala sa imahen. Ang panata ay wala sa pagsampa. Ang panata ay wala lang sa pagprosesyon at pagpapahid. Ang panata ay nasa pagsunod sa utos ng Poong Nazareno. The greatest law, the greatest instruction of God is to love. Tandaan natin na yung Black Nazarene o yung itim na Nazareno, ito ay isa sa mga processional images kapag ka Holy Week sa sangkakristyanuhan. So sa Espanya, meron ding Nazareno, sa Latin America. So ito ay nagbubuhat na Jesucristo ng krus patungo sa Kalbaryo. Yung original na imahen ay galing pang Mexico at dinala dito ng mga Recollect Fathers, Augustinian Recollect, somewhere early 1600s o yung tinatawag nating early 17th century. At yan ay malalagay muna sa St. John the Baptist Parish sa ngayon ay Rizal Park, Luneta, no, Bagong Bayan. Eventually, ililipat siya sa Intramuros, dun sa simbahan ng mga Recoleto. 1700s ay magkakaroon ng kopya ng Jesus Nazareno sa Quiapo. So yun, ang nangyari dyan, nagkaroon ng malaking debosyon sa Quiapo at nagkakaroon nga doon ng tinatawag natin na prosesyon. Kaya noong 2007, to celebrate the 400 years of the coming of the Recollects and supposedly the coming of the Black Nazarene, ginawa yung pinakaunang traslasyon na supposedly once in a lifetime lang yun. Nadadalin sa Luneta dahil doon ang dating simbahan, Quirino Grandstand, tapos ibabalik sa Quiapo. That is what we celebrate every January 9, commemorating the transferring of the image. So siguro yung celebration of translasyon every year is a good reminder for us na we have to trust the Lord. We have to surrender to God na whatever translasyon in life that we will encounter. Now, the best place for us is where we are sent. Pagdating naman dun sa pananampalataya, masasabi natin na ngayon mas lumalim at tumibay yung pananampalataya ng mga deboto. Siguro dahil din sa mas maraming naranasang pagsubok. A lot of Filipinos are suffering not just from financial and material poverty, but a lot of them are unloved, unaccepted. Pare-pareho tayong mga Pilipino nanghahangad ng pagkukunan ng lakas at pag-asa. Binigyan ng mga pare ng kahulugan mula sa Bible yung ginagawa ng mga deboto. May ganong pakahulugan para ilapit yung deboto doon sa mas diwan ng Biblia. Dahil dumadami yung nananalangin sa Nazareno, dumadami yung mga naniniwala, dumadami rin yung nagpapasalamat. Pero kasi napapako tayo doon sa palahingiang Pilipino, kaya nagdedebosyon. Baligtad actually. Nagdedebosyon siya kasi may kahilingang natupad. At namamanata siya bilang pasasalamat. Indeed, it is really a combination of asking and thanking God. At ito ang nakakatuwa na kung minsan kahit wala pa at hindi pa, naniniwala sila, bumabalik sila, nandito pa rin sila. Ba't ka pipila ng 2 oras sa pahalik na napakahaba? At bakit ka mahihirapan sa pagsampa-sampa na ganyan? Yung naghirap sila ay bahagi ng sacrifice. At ang sacrifice ay forma ng pagpapakita na iniibig kita, Senyor, nagsakripisyo ako ng oras. Kahit hindi naman January 9, kahit hindi First Friday, ang simbahan ng Quiapo, except ng pandemic, ay hindi nawawala ng tao. Naging bahagi na ng araw-araw na buhay ng isang deboto ang kanyang pananampalataya sa Poong Nazareno. And I know that the Nazareno devotees were worshiping in spirit. Diba? For them, representasyon lang naman yung poon doon sa kanilang sinasamba. Para sa mga kadeboto natin ng Poong Jesus Nazareno, una sa lahat, lagi nating tatandaan na ang pagdedebosyon ay dapat maglapit sa atin sa Diyos. Our devotion should always lead us to our Christian mission. Baliwala ang pagdedebosyon kung walang pagmimisyon. Ibig naming makita si Jesus. No? We want to see Jesus na sana this time in Nazareno 2024 na ang Poong Nazareno, ang Jesus Nazareno ang makita.